Alam niyo ba na may ika-13 sign ang zodiac sa astrology? Back in 2016, ang NASA ay nag-recalculate ng zodiac at nagdagdag ng bagong bituin na hindi natin alam na nag-e-exist pala. Malamang, ang iba sa inyo ay na-freak out nang ito ay maibalita ng NASA dahil sa posibleng ito ay makaapekto sa ating personality na nakaalinya sa 12 zodiac signs na pamilyar na nating alam. Ano nga ba ang misteryosong zodiac sign na ito? There are more mysterious things out there than meets the eye. Ang usap-usapin at nagiging debate ngayon ay walang iba kundi ang Ophiuchus 13th constellation and or sign. Astronomically speaking, ang iyong zodiac sign or constellation ay tinutukoy sa pamamagitan ng pag-imagine ng isang straight line na iginuhit sa pagitan ng Earth, ng araw at ng anumang constellation na nakatama sa linya ng iyong birthday habang umiikot ang Earth sa paligid ng araw. Ang zodiac naman ay nakabase sa pag-unawa sa mundo ng Babylonians na may 3 milenya na ang nakalipas ayon sa NASA. Ginawa ng Babylonians ang zodiac para sa kanilang sariling benepisyo na gumamit ng pisikal na pagkakalagay ng Earth 3,000 years ago at hinati-hati nila ang zodiac sa 12 equal parts. Ang Babylonians ay mayroon na noong 12-month calendar na nakabatay sa moon phases o yugto ng buwan. Kaya nila tinanggal ang ika-13 zodiac sign na hindi akma sa kanilang pagtatalaga ng kalendaryo. Ang Ophiuchus ay ang ika-13th na constellation na kinilala ng mga Babylonians, ngunit kanila itong isinet aside o hindi isinama. Dahil bahagyang nag-shift ang axis ng Earth, ang patayong linya sa pagitan ng Earth, ng araw at ng constellation ay hindi nakafocus sa parehong direksyon kung saan ito nakaturo. Kaya habang ang mga Babylonians ay sumusuri ng kalangitan upang makakita ng isang konstelasyon sa isang specific date, maaaring iba na ang nakikita natin ngayon. Noong unang naiimbento ng mga Babylonians ang 12 signs ng zodiac, ang isang birthday sa pagitan ng July 23 at August 22 ay nangangahulugang ipinanganak sa ilalim ng konstelasyon na Leo. Ngayon, 3,000 years na ang lumipas. Ang kalangitan ay nag-shift o tilt dahil ang axis ng Earth sa North Pole ay hindi na nakaturo sa parehong direksyon. Kaya, ang may birthday ng August 4 ay nangangahulugang ipinanganak siya sa ilalim ng sign ng Cancer, isang constellation na mas maaga. Hindi Leo, sabi ng NASA. Nako, curious na ba kayo kung ano ang mangyayari kung ang Ophiuchus sign ay madadagdag sa ating zodiac signs? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. The Forgotten Constellation. Ophiuchus, tinaguriang The Serpent Bearer, na sinasabing ang ika-13 zodiac sign na tinagurian ding The Forgotten Constellation of the Zodiac. Ito ay dahil ang araw ay dumadaan sa harap ng Ophiuchus mula November 30 until December 18 bawat taon. Gayunpaman, walang sino man ang nagsabi na sila ay ipinanganak kapag ang araw ay nasa Ophiuchus. Dahil kagaya ng sabi ko, ang Ophiuchus ay nire-recognize sa astronomy at hindi sa astrology. Ngunit may ilang astrologers, philosophers at New Age spirituality na hindi nakarestrict sa 12 astrological signs.
Naniniwala sila na may epekto pa din ang 13th sign na ito sa ating alignment sa constellation, sa ating traits, behavior, and personality. Constellational astrologers na tinatawag din na astronomical or real sky astrologers ay isinasama ang Ophiuchus. Nakatuon sila sa constellations, ang planetary placements, hindi sa signs. May ilan na isinasama din ang Orion bukod sa Ophiuchus. Saan nga ba nag-originate ang Ophiuchus? Sa sky maps, ang Ophiuchus ay inilalarawan bilang serpent bearer na hawak ang serpents na serpent, na itinuturing bilang hiwalay na constellation. Ayon sa Greek mythology, ang Ophiuchus ay isang tao at ito ay si Asclepius, ang manggagamot na gumawa ng isang nakapagpapagaling na gayuma mula sa kamandag ng serpents o ahas. Hinahalo ito sa dugo ng gorgons at isang hindi kilalang herb. Ang potion na ito ay nagbigay sa mga tao ng access sa immortalidad, hanggang ang Diyos ng underworld na si Hades ay umapela kay Zeus na muling isaalang-alang ang mga bunga ng kamatayan. Ang simbolo ni Asclepius bilang Ophiuchus sa serpent bearer ay ginagamit pa din ngayon bilang medical symbol ng World Health Organization, ang magkalingkis na ahas. Ito din ang Kundalini symbol sa spirituality. Kung idadagdag natin ang Ophiuchus sa zodiac signs, narito ang updated version. Capricorn, January 20 to February 16. Aquarius, February 16 to March 11. Pisces, March 11 to April 18. Aries, April 18 to May 13. Taurus, May 13 to June 21. Gemini, June 21 to July 20. Cancer, July 20 to August 10. Leo, August 10 to September 16. Virgo, September 16 to October 30. Libra, October 30 to November 23. Scorpio, November 23 to November 29. Ophiuchus, November 29 to December 17. Sagittarius, December 17 to January 20. Characteristic of Ophiuchus sign. Sinasabi nila na ang Ophiuchus ay ang tanging zodiac sign na naglalarawan ng isang tunay na tao. Ang kanilang mga katangian ay nasasakop ng karamihang katangian ng zodiac signs. No wonder sila ay madaling makasundo o makapalagayang loob ng lahat ng signs dahil sa kanilang flexible personality at pagka-mutable sign. Sila din ay mga tunay na visionary. Ngunit, mas maraming katangian ang Ophiuchus na parehas ng sa Sagittarius. At ang mga taong under nito ay tinaguriang mga healers at light bearers. Furthermore, sila ay extremely curious, open to change, passionate, and very jealous. With explosive temper, good humor, secretive, egotistical, thirst for knowledge, and sexually magnetic. Apparently, ang mga Ophiuchans ay mahusay na napapaunlad ang kanilang buhay at well-respected ng authority. Sila din ay may malaking pagkauhaw sa wisdom and knowledge. Sila din ay may sense of style at kadalasang mahilig sa pagsusuot ng bright-colored dresses. Sila ay may happy and positive personality, truthful and honest, intellectual and clever, charismatic, at very creative and talented. Madali silang mag-adjust sa pagbabago, kaya nga ayaw nila ng routine na trabaho o pamumuhay. Gusto nila sa kanilang partner o karelasyon
na maunawaan sila sa kanilang pagiging adventurous, passionate, and weird. Ngayon na nasa huling bahagi na po tayo, hindi natin kailangan magpanik dahil may ilan na sinasabi na nagbago na ang ating zodiac signs dahil sa pagpasok ng ika-13th sign na Ophiuchus. Ang Ophiuchus ay matagal ng constellation at ito ay na-recognize din ng early Babylonians, ngunit hindi kasama sa astrological signs. Ito ay nire-recognize sa astronomy. Overall, may impact ang personalidad ng Ophiuchus sa ating lahat. Kahit anong sign ka pa, naka-fall, dahil nga ang characteristic nito ay combined sa lahat ng ating personalidad. Sa spirituality, mahalagang ang mabubuting katangian nito ay ating ma-acquire dahil makakatulong ito sa ating pag-unlad bilang humans and spirits. Ang Ophiuchus ay simbolo ng Kundalini at ang Kundalini ay ang ating power energy na makakatulong sa ating karmic healing and spiritual evolution. Ini-invite ko po kayong lahat na i-check din ang Mahiwagang Buwan FB page, Instagram at TikTok para mas maging updated kayo sa ating mga sharing. Maraming salamat po! So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.